able ang Ginoo no nga makapadayon nato sa pagpangalagad atong mga commitment diya sa Ginoo no. Able siya nga maka-sustain, mag-push nato sa pagpadayon sa pag-serve diya sa Ginoo. Makapadayon ta sa pagsimba diya sa Ginoo. Able ang Ginoo sa mga kuno. So karon ako nakabunod sa atong training no. Amen. Preaching training. So salamat sa privilege ani nga matrain ta diya sa pagwali sa iyang pulong for His glory. Di ta maglangan mga igsunan. Natay 15 minutes pag-preach sa pulong sa Ginoo no. Let's open our Bible sa book of Psalm chapter 77 and then verse 10. And then atong tagaan og respeto ang pulong sa Ginoo, palihog sa pagmamarog. Psalm chapter 77 verse 10. So basahan lang sa inyong mga mata ug ako basahon mga igsunan. And verse 10, and I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. So this is my infirmity. Infirmity means naluya o nay sakit, o nay nagpamati nga sakit, o naluya, o na-down. Morning kuan infirmity. So doon ang kuan yung meaning infirmity no, na ay sakit yun, nakakuan og sakit. So atong pangayoon ang gahom sa Ginoo aron makonekta sa iyang mensahe, wisdom sa Ginoo. So magampo ta, magpray ta, duko tong ulop yung mga mata. Let us pray. Dalaygon ka Ginoo, salamat Lord nining kabuntagon na imong gihatag kanamo sa new morning Ginoo imong gihatag kanamo Lord God sa safety nga naami diri sa church. Lord, salamat sa imong grasya, kaluoy, ug gugma diri kanamo nga din amo na experience Lord God. And Ginoo, nga kami kapasayloan Lord God sa mga sala nga amo nabuhat. Ugasi kami Ginoo, pinagi sa imong balaan nga dugo aron kami takos ngayon Ginoo sa pag-iskot sa imong pulong karon. O Lord God, wala ko angay nga muwali sa imong pulong apan ikaw kayo Dios nakapa-enable kanako pinagi sa imong balang espiritu. Lord God, akong yampo Ginoo nga ikaw jud maka-guide sa kuha, dili akong pulong apan imong pulong ang masulti di sa pulpito. O gilabi pa man sa mga kaigsunan Lord God nga sa ilang pagpaminaw, empty ang ilang hunahuna kasing-kasing sa pagdawat sa imong pulong nga diin makakaton sila Ginoo ug mamotivate sila sa imong pulong ug ma-encourage sila Ginoo. Salamat nining privilege God sa pagwali sa imong pulong. Dugimaya mo ibalik kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga luwas. Amen. Infirmities no sa atong pagmalagad sa Ginoo naatay mga instances sa atong kinabuhi nga mag-uol ta, ma-down ta, naputay maangkon nga physical nga kanang sakit jud. Sakit ba itong kasing-kasing, sariyang nangalagad ka sa Ginoo. Mao ni mga igsunan, and I said, this is my infirmity. Na yun, naangkon siya nga sakit. So, unsay may solusyon mga igsunan, sa dihang magpadayon ta pagsunod sa Ginoo, niya natay pamati nga sakit, naluya ta. Ang atong solusyon mga igsunan, walay lain, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Mga igsunan, atong hinduman ang gahom sa Dios. Hinduman nato ang Ginoo nga nagunit ka nato. Dili kita nagunit sa Ginoo kundi ang Ginoo nagunit sa atoa. Hinduman nato ang Ginoo nga kita sa dihang natay sakit, naluya ta sa Ginoo. Ato igsoon sa pagtuo nakita ta na sipyat, naluya pug ka. Ayaw tanawa kundi tanawa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tanawa ang Ginoo, remember God sa imong kinabuhi kay ngano ang nagbutang mo sa simbahan ang Ginoo dili ang tao. Dili si pastor nabutang na to dire, kundi ang Ginoo din nagbutang na dire. Kadang na kay naluya ka na kay sakit, hinduman dyan na to ang Ginoo. Una, first point na mga isunan, I will remember the works of the Lord. Verse 11, I will remember the works of the Lord. Ibutang sa imong kaugalingon, nga hinduman nimo nga ang pagbuhat sa Ginoo sa imo. We are His workmanship. In the book of Ephesians chapter 2 verse 10, kita iyang mga binuhat para sa maayong butang. Anong nahimo kang Kristohanon tungod sa Ginoo. We are His workmanship. Iyan ang giplano, iyan ang gipredestin sa tuwa nga mahimo tag Christian para sa maayong mga buhat, mga butang, para sa maayong mga binuhatan. We are His workmanship. Ang Ginoo mismo nag-opera sa atong kinabuhi. Gioperahan atong kasing-kasing nga mahimo tang anak, mahimo tang Christian, mahimo tang servant diya sa Ginoo. Ginoo ni tanan. Dili sa atong kagalingon but tungod ni sa Ginoo. Hinduman na to nga ang pagbuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga nahimo kag Kristohanon. Unsa may gibuhat ni Kristo? He died on the cross
ang Ginoo dili mamatay, but nagsulob siya lawas nga i-offer mamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Gisunan dili mamatay ang Ginoo because He is the Alpha and Omega. Siya ang sinudanan. Walay katapusan ng Ginoo. Ang attribute sa Ginoo, eternity, no beginning, no end. Mao nay naa sa Ginoo. But tungod sa iyang gugma kaluoy diri kanato, kita makasala, ninaog ang Ginoo para kanimo, para kanako. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gigdaog siya diri. Budi ka di ka naogan. Nga naman, makasala ta, mahugaw ta mga igsunan. Atong hunahuna kasing-kasing hugaw. But tungod sa grasya sa Dios, naigugma siya nato. His workmanship. His works to us. 33 years. Ninaog des kalibutan ng inabuhi. Gigutom, giuhaw, gi-persecute. Mao nagibuhat ni Kristo sa atua para mahimut ang Kristohanon, para maangkon na to ang salvation. So, ato yung duman ang gibuhat ni Kristo. Kristohanon naman ta. Yung duman na to ang gibuhat ni Kristo. Na kay nakita ang mga kaisunan, napandol kanila, ayaw, tanaw ni Kristo. Nakita nga sa atong man of God nga kita tanaw sa imong nahuna nga sayop man ayaw tanaw ni Kristo. Ano man? Walay perpekto nga Kristohanon, walay super Christian mga igsunan. Kundi ang perpekto ra kabaw kinsay perpekto si Ginoong Hesukristo. Mao na aron makapadayon ta. Sa diyan na kasakit physically or imong spiritually ni kasakit, tanawa si Kristo. Yung dumi ang gibuhat ni Kristo sa imong kinabuhi. Ikaduha nga punto mga igsunan, I will remember thy wonders of old. Surely, nagibutang diri sa verse 11, no? I will remember the works of the Lord. Surely, I will remember thy wonders of old. In all times, mga igsunan, naglakaw mga Israelites, ang wonder sa Ginoo, the pillar of cloud, pillar of fire, ilang gisunod. Lakaw sila dito. Wonders of old. Gitunga ang dagat, wonders of old. Para makapadayon sila sa ilang journey para pag-ato sa promised land. Hinduman mga igsunan, ang wonder sa Ginoo. Sa Bible, basahan po lang sa Ginoo. Hindumi ang wonder sa Ginoo. Special revelation of God. General revelation of God, creation, mountains, rivers, mauna ang mga general revelation of God. But this is a special revelation of God, pulong sa Ginoo. Special na nagibuhat niya para kanimo, para kanako. Hinumduman na to ang wonder sa Ginoo. Naadre, pulong sa Ginoo. Hinumduman na to mga igsunan. Padayon ta, na mga igsuon, di mo simba, di mo padayon sa kwan. Padayon lang ta. Nga naman, mabunga nga atong paghago dre. Nga makakita butag bunga nga ato Discourage ta, nga wa mo ko'y bunga pila ka tuig. Ayaw, manan ni agi na to. Karon, samtang buhi pang tao, samtang buhi pa ka, napay kay panahon makaton, napay kay panahon nga makadala kag bunga. Di ta ma-discourage mga isunan. Hinduman na to ang wonder sa Ginoo. Ang kaayo sa Ginoo. Sa dihang nakay sakit. So last verse nga ko i-share niyo mga isunan, appeal sa wali. Wala diri sa kanang kadiri nga context, but naa sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ako ang i-appeal mga isunan kay connection niya po niya sa infirmities mga isunan. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Mao na makahilak ko mga isunan kay ako pod mawalihan pod ko sa pulong sa Ginoo pod. So ato na i-appeal mga isunan. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang kuanin ni Apostle Paul ang naitabo diri mga isunan na ay physical nga sakit si Apostle Paul. Na siya na sayang pagkuan journey diya sa pamalagad sa Ginoo, naayo siya sakit. Kinsa naghatag ng sakit? Ang yawa. So, sa atong kinabuhi karon, gusto sa yawa nga bisihon ta. Word busy ba? Busy diya sa lain nga mabutang. Ang dili iya sa Ginoo. Ba unsay meaning sa busy? Being under Satan's yoke, naka sa yugo sa Satanas. Busy. Be busy being under Satan's yoke. Mo na gusto ni Satan sa tuwa, bisihon ta sa lain nga butang. Hindi niya gusto nga mabisita sa bulaton sa Ginoo. So kani mga igsunan na sakit si Apostle Paul.
Diri tries niya gihangyo ang Ginoo. Ano man, gikuan siya sa tao-tao sa mensahero sa yawa. Tagaan siya sakit. Yang gihangyo ang Ginoo. Pero unsa giingon sa Ginoo maigsunan sa iyang infirmity? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Muna, unsa ni ba? Red letter da inyo ha? Red letter? Ha? Pulong mismo ni Ginoong Hesukristo. Akong ingon ang Ginoo, kung ikaw karon nagaluya na kay sakit, na kay gipamati, nga kagipapon ka sa pagmalagad sa Ginoo, mingon ang Ginoo din, red letter jud, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Akong kusog, perfecto diya sa imong kaluyahon. Di ba? Most gladly therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ rests upon me. Mga remember the works of the Lord, remember His wonders. Maigsunan. During our infirmity, diha sa infirmity, diha mabutang sa imong nahuna nga muundang nako pamalagad sa Ginoo. Muundang nako simba. Wa may kuha ng Ginoo. Daraw. Pulong sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. Padayon ta may instruksyonan, dili na to kalimtan ang ampo, amping ug abante. Diya sa pagkalagad sa Ginoo. Let's pray. Dalagang nga Ginoo, salamat Lord sa imong pulong, salamat sa imong gugma di kanamo Lord God, diin amo na sinati Ginoo nga dami sa kalisod nasa dami mga igsunan Ginoo nga nay mga gipamati Ginoo sa lawas Ginoo. Lord God, imong grasya Ginoo sufficiente ug imong strength Ginoo perpekto Ginoo aron kami makapadayon diya sa pagbalagad diya kanimo Ginoo. Salamat Lord sa imong pulong nga diin maka-remind sa mua nga dapat ka namo hinduman sa among kinabuhi. Hinduman ka namo Ginoo imong gibuhat di ka namo ug imong grasya Lord God amo jud hinduman Ginoo. Salamat na ning privilege Lord God ug dung himaya may balik kanimo sa ngalan ni Hesus nga luwas. Amen.